Matapos ibasura ng DOJ ang patong-patong na reklamo laban sa mga nanguna sa government vaccine program laban sa dengue, emosyonal namang nagkilos protesta ang ilang magulang ng mga namatay umano sa Dengvaxia. Nakatutok si Maki Pulido. Nakaluhod lumapit ang ilang mga magulang ng umano'y Dengvaxia victims sa tanggapan ng Department of Justice sa Manila. Maawa kami, tulungan niyo kami. Hindi kami payagan. Sinong mabuhay ka namin? Emosyonal ang mga magulang matapos iatras ng DOJ ang kasong reckless imprudence resulting in homicide laban kay dating Health Secretary at ngayon Congressman Janet Garin at iba pang respondents. Sabi ng DOJ, hindi may uugnay ang pagkamatay ng mga bata sa itinurok sa kanilang Dengvaxia vaccine at nasunod ang tamang proseso ng ipatupad ang vaccination program. Hindi ito matanggap ng mga magulang ng mga namatay na bata. 13 years old ang panganay ni Angelica nang mamatay noong 2018. Tumirik yung mata, hindi na po talaga mapikit, as in po talaga. Nagtatatalon siya, sabi niya, Mama, ang sakit ng ulo ko, Mama. Puro ganun lang po talaga sinasabi niya, Mama, ang sakit ng ulo ko, Mama. Pagka ano lang po, saglit lang, oras lang po, bigla po siyang natumba, tapos nagsesure po siya. 11 years old naman noon ang bunso ni Virgie. Minsan na po, binata na po siya. Di po ba? Sana po, nag-aaral siya ng maayos, pero nasa na po siya, wala na po siya. Naghain ng motion for reconsideration ng Public Attorney's Office at iginiit na batay sa pag-aaral ng kanilang forensic team, Dengvaxia ang ikinamatay ng mga bata. Nakikiramay daw si Congressman Garin sa mga namatayan ng anak. Pero pinapaasa raw sila ng Public Attorney's Office na may makukuha mula sa drug manufacturer na Sanofi Pasteur. Napatunayan na nga raw na ibang sakit ang ikinamatay ng ilan sa mga bata. Kahit daw World Health Organization sinabi nang hindi totoong pwedeng ikamatay ang Dengvaxia vaccine. Mas nagiging kawawa pa talaga sila kasi nagiging justification for the excessive expenditures that the Public Attorney's Office and our government is continuously having, no, dahil sa case build-up. So 7 taon na ito, hanggang ngayon puro case build-up pa rin. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Public Attorney's Office ukol dito. Ibinunyag din ni Garin na noong Administrasyong Duterte nilapitan siya ng ilang kilalang abogado para lumagda sa isang affidavit. Di pinangalanan ni Garin kung sinong abogado pero nakasaad daw sa affidavit na pinapapirmahan sa kanya ang alegasyong pinilit ipatupad ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang vaccination program kahit na hindi pa tapos ang clinical trial. Tumanggi raw siyang lumagda dahil wala raw katotohanan ang nilalaman ng affidavit. They were forcing us to be state witnesses against the former president. Kumbaga, paano namin maisasalba yung sarili namin? Kung basahin mo kasi affidavit, parang kumbaga 25% lang doon yung totoo. So paano naman kami pipirma noon? Nung hindi kami pumayag, ang ginawa ng DOJ, kami ang kinasuhan. Natanggal si Pinoy. Sinusubukan din naming makuha ang panig ng DOJ at ng pamilya Aquino ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.